Hindi pangkaraniwan itong nangyaring ito eh. Ito na siguro ang pinakamalala, siguro lantaran at walang pakundangan na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Naku po, paano mo iisipin na kaya nilang gawin yun nang hindi man lang sila nagkaroon ng konting remorse sa sarili nila? Yung pag-aalinlangan, yung pag-aatubili, hindi eh. Systematic. Talagang pinlano. Isip-isipin mo yung pagnanakaw nagsimula sa budget mismo. Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan, ibinunyag ni Senator Rodante Marcoleta kung paano tayo lantarang niloloko at pinagnanakawan ng mga opisyal ng gobyerno at ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa isang forum, sinabi ni Marcoleta na masyadong matalino at magaling ang mga nagplano kung paano nila pagnanakawan ang kaban ng bayan sa pamamagitan ng blankong dokumento o yung tinatawag na budget insertion na kalaunan ay sa kanilang mga bulsa lang napupunta. Hindi naman gumagalaw ang Korte Suprema, hindi siguro malaman. Ngayon lang nangyari kasi sa buhay ng ating bansa. Totoo. Napatala sa kasaysayan ng ating bansa sa kauna-unahang pagkakataon na natapos ang bicameral conference, tinadtad ng blanco. Sino yung pinakamagaling na tao na naglagay ng... Paano niya nailagay yun? Hanggang ngayon, Sen, wala pang lumulutang kung sino sumagot dun, ha? Kailangan kasi matukoy mo kung sino. Isip-isipin mo naman, ha? Sinasabi ko na sa inyo, karaniwan magsisimula ang debate September, Oktubre, Nobyembre. O di 3 buwan. Pagkatapos isang tao lang, ang gagawa ng... Doon lang pala ayusin, ano ba? Wala pala lahat ng debate ninyo. Boy, bakit tayo nagdebate? Nagpagod pa tayo na kung minsan nga inuumaga pa tayo ng kakadebate riyan. Pagkatapos isang tao lang mangingiti-ngiti. Ngingisi-ngisi sa gitna ng pusikit na karimlan, may daladalang ballpen. Pinagsasagutan yung mga blanco. Yung ballpen na yun ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng ballpen. Isip-isipin mo. Ayon pa kay Marcoleta, ang DPWH mismo ang umamin na may allocable na ibinibigay ang Department of Budget and Management o DBM para sa mga congressman at mga pinuno nito. Aniya, isa lang ito sa mga paraan ng pangungurakot sa pera ng bayan na garapalan at walang kahirap-hirap dahil sila mismo ang magkakakutsaba. Inamin ngayon ng DPWH, may allocable. So, dadagdagan yung NEP, merong lalagyan ng allocable. Bakit ka ako nilalagyan ng allocable? Magtapat na kayo. May allotment pala, no? Grabe, no? Kumbaga, ang allocable is an allowance given to the members of the House of Representatives. Allocable. Mantakin mo, DBM na mismo magbibigay ng pera. Putang ina, yan ang sinasabing institutionalize. Hindi na nila nanakawin. Bibigyan na sila ng pera ng DBM. Reward. Reward sa pagiging sip-sip nila kay Marcos. Reward sa pagiging tuta nila kay Marcos na hindi nyo kami i-impeach, huwag nyo kami i-impeach. Ito. Ito ang allocation sa inyo. Kaya naman pala nagkukumahog ang mga gago maging congressman. Kahit gumagastos na ng milyon-milyon sa eleksyon. Kasi pansinin nyo gumastos ka talaga sa eleksyon ng milyon-milyon. Mantakin mo yun. Bakit ka gagastos ng ganong kalaki? Bakit ganon ang laki ng milyon-milyon? Bababawi mo pala sa allocation. Allocation pa lang yan, ha? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ka ba sa mga naging pahayag ni dating Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos Jr. na wala silang alam sa nangyayaring korupsyon sa Kamara, kung saan ay sinabi pa nila na makikipagtulungan sila sa investigasyon ng ICI para matukoy ang mga mastermind at utak sa talamak na korupsyon sa bansa? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat.
Pag-usapan na po natin ang lupit po nito mga kababayan. Talaga nga naman malalaman ninyo hanggang sa ending ng video na ito na kung gaano po tayo ninakawan ng mga putang inang mga politiko sa Pilipinas, mga government official natin sa Pilipinas. Alam mo, ako ayoko na talagang magmura sana eh. Hindi, ako ayoko na talaga magmura pero grabe ang ginawang korupsyon sa Pilipinas. Sagad sa buto. Sabi nga ng ating kapatid na I think si Jimmy Bondoc, si Attorney Jimmy, sabi niya na institutionalize ang korupsyon sa Pilipinas. Sa madaling salita, hindi na nahiya. Kapalmoks na. Talagang lantaran na. Ibig sabihin kasi kahit papaano yung gumawa ka ng kasalanan, 'di ba? Nahihiya ka pa eh. Kaya nga nangyari yung kay Adan at Eva eh, 'di ba? Kasi nung hinanap sila ng Panginoon dun sa Garden of Eden eh, nahiya na sila nung nagkasala na sila eh, 'di ba? Nagtago na. Pero nung una hindi naman po sila nahiya kasi yung guilt nandun na eh. Pumasok na yung conviction, ika nga. Sa Pilipinas walang ganun. Ang inagarapalan talaga para bagang sa Pilipinas ipagyayabang mo pa pagkakurap ka. Sa Pilipinas pag hindi ka kurap, ikaw pa yung may diferensya. Ganun katindi. At sa Pilipinas pag hindi ka nakisama, abnormal ka. Kasi mismong isang napakagaling, napakatalino na mambabatas ang nagbulgar po niyan. At sabi ko nga, salamat naman at may nagbulgar. Hindi, totoo. Salamat naman at may nagbulgar. Kasi without this person, hindi natin malalaman kung gaano kakurap at ipinaliwanag niya. Kaya standby lang kayo dyan hanggang dulo. Ipapaliwanag natin. Pinaliwanag niya na nga ng maganda. Ipapaliwanag pa natin na mas maiintindihan natin. Baka akala ninyo ako lang nagsasabi niyan. Ito, ipapaliwanag. Ipanoorin natin ito ha. Napakaganda nito. Makikita ninyo kung gaano na tayo kakurap at gaano katindi yung systematic corruption, institutionalized corruption sa Pilipinas. Ang minsan lang ho kasi, Sen, ang hindi natin matanggap, ito, natural calamities po ito, natatanggap natin. Ang mabigat kasi, Nelson, yung nung man-made calamities, Sen, na dapat sana hindi nangyari, hindi naganap, pero yun po. At isa nga po ang itong kinakaharap ng ating bansa ngayon. Yun ang nakapanginginig ng laman. Oo, yun ang nakakagalit. Opo. Kung bakit yung kawalang-iyaan ang nananaig. Samantalang ang dami niyang kayang isipin sa ikabubuti ng ating bansa. Opo. Kasi lalong-lalo na may pinag-aralan naman sila eh. Yan, opo. Sana man lang kung alam mo na itong mga taong ito hindi nakatuntong sa paaralan eh. Yeah. Kahit grade 2 hindi umabot eh. Di ba? O kaya naman wala silang kinagisnan na pamilya. Ang mga kahalubilo nila ay puro mga hayop sa kagubatan. Nako, oo. Pati salita ng mga hayop naiintindihan nila. Baka sakaling masasabi mo nang dahil sa kanilang pinagmulan. Kaya nakaisip ng ganun eh. Pero itong mga taong nagsimula nitong pinag-uusapan natin, yung flood control. Ay, opo, isa po yan. Opo. Paano mong iisipin, nagsipag-aral sa mga mabubuting paaralan? Yung iba mamahaling eskwelahan pa talaga. Oo, yung iba nagsipasok pa sa seminaryo eh. Meron pa ba? Oo. Talaga, Ang tinutukoy niya dito yung mga politiko di ba, na merong pinag-aralan, maayos ang pinag-aralan, pero bakit ganon? Kaya sabi ko nga sa inyo, wala talaga sa pinag-aralan yan eh. Hindi, totoo. Kasi bakit ganon? Bakit yung iba pa nga, nagseminaryo eh. Hindi, alam mo, matindi itong ganitong klaseng sitwasyon sa Pilipinas. Kasi alam mo naman sa Pilipinas yung mga feeling educated, di ba? Lalo na yung tatlong tanga. Kilala niyo yung tatlong tanga? Na feeling educated. Pero pag titignan mo logic, wala. Ito naman, sinasabi dito, yung mga mambabatas natin, mga government official na ang tatalino, Harvard, Oxford. Pero grabe ang morality, yung corruption sa puso. Di ba? Wala kung sino? Wala akong Mamaya sasabihin ko sa'yo. Sige po. Sige. Magtataka ka kung bakit
parang nasaniban eh. Demonyo yan. Hindi pangkaraniwan itong nangyaring ito eh. Ito na siguro ang pinakamalala, siguro lantaran Opo. at walang pakundangan na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Naku po, patay Paano tayo mo iisipin na kaya nilang gawin yun nang hindi man lang sila nagkaroon ng konting remorse sa sarili nila? may konti Yung man lang pag-aalinlangan, yung pag-aatubili, hindi eh. Hindi? Systematic. Yo, Talagang pinlano. yo. Isip-isipin mo yung pagnanakaw nagsimula sa budget mismo. Nako. Ayan na. Pagkaraniwan yung magnanakaw eh. Dahil sa, alam mo, may pangkaraniwang, may damdamin dyan eh. May guilt feeling din yan, At nahihiya. totoo naman, tao pa rin yan. Kaya nga kung minsan magnanakaw yan sa hindi mo alam eh. Gabi. Saka nakatayo pa mukha. Nakatakip pa, dahil nahihiya eh. Ito kabila pa. Kabila pa nung mga magnanakaw na kilala natin. Walang takip ang mukha. Nagpapapicture pa yun. Oo. Kung tawagin eh, honorable. Ito na yung nakikita kong pinakalundo. Pinakamalala, pinaka-worst. Pinakamalala. Sapagkat alam mo, ano na ito eh, yung... Ewan ko, Nelson, sa avatar mo, kung meron kang makukuha isang salita na po pwedeng aakma, madidescribe mo, yung sidhi ng kanilang ano ang tawag doon, yung wala nang kasapatan eh. Hindi na milyon ito, hindi na bilyon eh, trilyon ang trilyon na pinag-uusapan dito. Totoo kayo. At sana man lang, Nahiya. yung perang pinag-uusapan natin ay hindi makadidisgrasya sa bansa natin. Ay, nako. Lalong-lalo na sa marami nating kababayan na kung makikita mo ang kalagayan sa buhay. Wala nga pampagamot eh. Totoo po. Pagkain, talagang makikita mo, hindi makapag-aral. Makikita mo yung pinuntahan ko sa Agusan. Ni tsinelas, wala yung mga bata eh. May di-describe mo pagka yung mga bagay na talagang nakapanlulo mo. Opo. Na kapag bibigay ng masidhing kalungkutan, nasasabi mo yung mga kataga na yun. Halang ang kaluluwa. Di ba? Kasi pagkahalang ang kaluluwa, hindi mo na iniisip kung ano yung mabuti. Wala ka nang iniisip, hindi mo na naiisip kung anong magiging kahihinatnan, Tama. anong epekto, anong impact nito sa lipunan, sa bansa mo na ginagalawan. Lalong-lalo na yung mga mamamayan. Hindi mo na iniisip yun. Ang iniisip mo na lang, yung pansarili mo. Hindi ko nga malaman, gaano bang pera ang kailangan nila? Oo nga, no. Hindi ba? Well, biblically talagang ano yan eh. Walang kabusugan, walang kasapatan. Kaya yung sinasabi ni Nelson kanina na habang kayong dalawa ay minimake-upan, opo. ano kaya mabuti nating gawin? Paano mabuti nating i-propose sa kanila sa gitna ng pinag-uusapan? Ang pinag-uusapan dito mga kababayan, kung bakit bagang... Kasi yung iba, dati, slight lang. Yung magnanakaw lang. Diba? Para sa sarili, magnanakaw lang ng bahagya. I mean, bagamat sa magnanakaw, pero hindi mo naman sasagarin to the point na you would step on someone, di ba? Or you would damage someone. Or may madidisgrasya ka, di ba? Hindi, ngayon hindi na eh. Parang wala ng kasapatan, di ba? Iyan po kasi sinasabing yung sa Biblia, di ba? Ang tao, pasama ng pasama. As the day or the end times is coming, people will be lovers of themselves. At the same time ito po ay wala na pong kasapatan ng tao. Ibig sabihin hindi na ho sila nasasatisfy. Yung bagang di ba, mayaman ka na. Hindi mo na nga maalam kung saan mo ilalagay pera mo eh. Susunugin mo na nga lang para lang talaga maitago mo eh. Pero gusto mo pa yung mag-kickback ng mag-kickback. Yan po ang sitwasyon ngayon sa ating bayan, yung mga congressman natin, di ba? Ang dami ng pera. Ikaw na ang pinakamayamang congressman. Ikaw na ang ewan ko ba, saan mo ilalagay? Saan mo gagamitin? Ang laki-laki mo na, putang ina ka. Tapos,
Gusto mo pang maraming makain. Anong plano mo kayo? Nangayayat ka. Pan natin na ito. Kasi Totoo ang po. sabi nyo, Sen, budget ang pinagmulan eh. Oho. Totoo namang sa budget nagsimula eh. O, anong magandang gawin? Kasi ngayon, ginagawa nyo yung budget. Oo. Noong nakaraan, ginawa yung budget, 2025, for this year, meron pa eh, di ba? Totoo. Ang pinakamalala kasi, itong budget para sa taong ito. Yan, tama. Nung ginagawa Yung ito, 2025. 2024 kasi, di ba? Yes, opo. Oho. Oh. Ginagawa ang budget kasi bago matapos ang taon para sa susunod na taon. Yes. Halimbawa, itong taong ito, ginawa namin ang budget nagsimula September 2024. Das. Pangkaraniwan, Agosto pa nga kung minsan eh. Opo. Dahil ang NEP, ibibigay sa inyo mga July, August. Karamihan, pagkatapos ng SONA, Sen. So, di ba? September pa lang, agaran mo ng babanatan yan. Opo. So, Deliberasyon. kinakailangan matapos ang House of Representatives, mga Oktubre man lang, o kaya katapusan na September, Opo. sapagkat yan ay dadalhin sa Senado para doon naman ihimayin at kung merong hindi pagkakaunawaan sa dalawang version na yan, pag-iisahin, ito nga yung tinatawag na bicameral conference. Yan, opo. Ayan, nakita mo naman ang nangyari sa 2025. Ito lamang ang budget na umabot sa Korte Suprema sa aking pagkakaalam. Kinwestiyon pa po yung sa Korte Suprema. Sen, no? Wala namang pumunta sa Korte Suprema para questionin ang budget na ito eh. Oho. At ang- Sapagkat ito lamang ang budget Oo. na pagkatapos ng bicameral conference, katakot-takot na blanco ang nandun. Ngayon, wala pa akong nakitang ganun eh. At hanggang ngayon, Sen, hindi pa nare-resolve po yan, ha? Wala Ayun pang resolution ng... Kinalimutan na nga nila yan eh, yung pinakakurap na ganyan. Mantakin mo, saan mo makakakita na pinasa yung budget na blanco? Di ba? Ang lupit nun, Brad. Blanco. Para bagang nagbayad ka sa tao. O ito, bayad ko sa utang ko. Blank check. Di ba? Mantakin mo yung blank check, blank na budget. O ibig sabihin nun, kahit ano ilagay dyan. Supreme Court yan. O paano mariresolve ba? Hindi naman gumagalaw ang Korte Suprema, hindi siguro malaman. Ngayon lang nangyari kasi sa buhay ng ating bansa. Totoo. Napatala sa kasaysayan ng ating bansa sa kauna-unahang pagkakataon na natapos ang bicameral conference, tinadtad ng blanco. Oho. Ngayon, lahat nagtatanong, sino ang pinakamagaling na naglagay ng mga Sagot doon sa blanco sagot na doon yun. sa mga oo. blanco? Oo. Kasi pati yung mga pumirma, Sen, sinasabing, Meron na. ba't kami nagaganyan? Kasi kung tayo ay nasa eskwela, Opo. lalong-lalo na nung tayo nasa primary school. Nako. Hindi ba, Nelson? Oho. Si Nelson, ang pinaka gusto niya yung filling the blanks eh. Mandali medyo ho kasi yan, no? maganda Kasi sagutan kapag niya. matalino ang tao, gusto niya filling the blanks. Si Jen naman, kasi hindi masyadong matalino, gusto niya multiple choice. May Baka sakali may tumama, di ba? May tsamba. May Sabi tsamba. ni Jen, by law of average, May tsamba ito. may tsamba ko rito. Lahat A. Kaya lang si Nelson, sigurado Medyo niya. nag-aral. Mas gusto ko kanya yung filling the blanks. Yan, oho. Di ba? Tama po, tama. Sapagkat kapag wala ka talagang ni-review, Nako, wala ka sasagot. masisiro ka talaga doon. Hindi mo may invento yun eh. Totoo po. Di ba? Oho. Isip-isipin mo naman. 28 blanco ang nakita ko Ayun. na ikinalat sa siguro mga 12 pahina. Sino yung pinakamagaling na tao na naglagay ng... Paano niya nailagay yun? Hanggang ngayon, Sen, wala pang lumulutang kung sino sumagot dun, ha? Walang gustong magsabi. Opo. Sabing ganun ng ibang haka-haka. Baka naman kayo dyan sa House of Representatives ang gumawa niyan. Dahil dyan naman ipiprint eh. Kayo magpapaprint niyan eh. Opo. Hindi kanya, baka sa DBM. Oho. Hindi baka sa Malacanang. Oho. Ay, sino nga? Di ba? Ayan. Kailangan kasi matukoy mo kung sino. Isip-isipin mo naman ha. Sana sabi ko na sa inyo. Karaniwan magsisimula ang debate September, Oktubre. Alam mo, eto yan yung pino-point out ni yung congressman sa Davao, 'di ba? Pino-point out niya yan eh. Para bagang sinasabi niya, sandali, may blanco sa budget. Noong una, sinasabi na mumuliti ka lang daw siya, 'di ba?
nung congressman na yon, kasi maka-Duterte siya, taga Davao na congressman. Pero eventually ngayon, lahat na nagsasabi talaga na corrupt yung budget. So, all along, tama pa rin sinasabi ni Congressman Ungab, di ba? Na tama yung talagang merong discrepancy o may mali doon sa nangyari doon sa budget. Pambihira, oo. Akala ko ba nung una na sinasabi ninyo mali, fake news. Ito. Yeah? Diembre. Opo. O di 3 buwan. Hanggang sa umabot yan sa BICAM nga. Opo. Kumisan nga, halos matapos na yung Disyembre. Nag-aalala na ngayon diba? marami. Kasi kapag hindi mo natapos ng Disyembre, marire-enact yun. Okay. Palagay mo na lang 3 buwan. 3 buwan at kalahati kayong nagdidebate. Pagkatapos isang tao lang, ang gagawa ng... Doon lang pala ayusin, ano ba? Babaliwala pala lahat ng debate ninyo. Boy, bakit tayo nagdebate? Nagpagod pa tayo na kung minsan nga inuumaga pa tayo ng kakadebate riyan. Pagkatapos isang tao lang mangingiti-ngiti. Ha? Ngingisi-ngisi sakit na ng pusikit na karimlan, may daladalang ballpen. May daladala. Nagsasagutan yung mga blanco. Nakita ninyo? Supposedly, magsisimula yan sa Department of Budget and Management, DBM, di ba? Pagdating sa... Kasi yan ang inatasan ng pinakapinuno, ng presidente, na mag-ayos ng budget to make sure na balanse ang budget sa bawat departamento. Dapat hindi ito sasapat, yung gastos ay hindi sasapat sa kita. Kasi ganun yan Hindi naman, halimbawa, kung kayo sa bahay ninyo, di ba? Hindi pa pwedeng inaayos nyo lang yung gastos. Kunwari, 5 yung anak mo, di ba? So ito yung gastos plus meron pa kayong mga bill sa bahay, kuryente, tubig, internet. So ikaw bilang nanay, inaayos mo yung budget to make sure na yung sahod ng asawa mo ay nadidistribute ng tama. Hindi pa pwedeng mas malaki ang gastos kaysa sa kinikita. Nagigets nyo? O kung meron mang kikitain, mangungutang tayo sa mga loan o sa negosyo. Kunwari may negosyo ka, uutang ka para itong negosyo na ito ay kumita at unti-unti kang nagpo-provide sa pamilya. Tapos babayaran mo monthly yung inutang mo. So yung nanay, siya ang nag-aayos niyan. Sa bawat anak, sa bawat gasto, sa bawat utang, sa bawat kita ng iyong asawa. Di ba? Kahit yung asawa mo kumukupit. Ganyan yun di ba? May kabit. Siyempre, pag may kabit, merong kumukupit dyan, di ba? So, ganon. Inaayos mo na. Pero ito matindi. Bakit? Yung anak mong pangalan si Banatbay. Tanginang anak yan, pangalan Banatbay. Gago! Yung pangalan mong anak ni si Banatbay, meron siyang sariling patakbuhin sa buhay. Yung mga gastos niya, yung bibigay mo sa kanya, siya ang may karapatan. Direkta sa presidente. Sa presidente. Direkta sa tatay. Di ba? So, ikaw bilang nanay, ikaw yung DBM, ikaw yung management, budget management, wala kang pakialam sa gastusin ni Banatbay, yung anak mong isa, na pasaway. Yeah? Diretso yan sa tatay. Yung tatay ang bahala dyan. Meron silang kuntsabahan ng tatay. Kung anong gagastusin, saan gagastusin, kung paano income, lahat nandun sa tatay direkta. Ganun ang sistema sa Pilipinas. Yung DBM, hindi niya makokontrol ang DPWH. Ang may control lang yung presidente. Gago! Ano bang pinaka-corrupt na ahensya ng gobyerno? Gago! Sasabihin nyo walang kinalaman yung presidente? Gago! Aling Claire. Sasabihin mo, ay hindi, yung presidente nga ang nag-initiate niyang anti-corruption. Gago! Sinong niloko mo, Auntie Claire? Ha? Sinong niloko mo? Ayan na nga pinapaliwanag na sa'yo Kasi tinanong nga daw ni Marcoleta yan, doon sa DBM. Sabi nila, wala. Pagdating sa DPWH, kami dyan, offhand kami. Wala kaming pakialam. Di namin pwedeng pakialaman yan. Usapan na lang nila ng presidente yan. Gago! Tiba-tiba, grabe, no?
pinagtatalunan. Paano specialize yan? Bakit wala kang kinalaman dyan? Lahat ba ng itinala niyan? Wala ka bang karapatan para tingnan yan? Sabi po ng DBM, sir. DBM po. Ikaw ang budget eh. Ikaw ang nakakalaman. Di ba pinagmulan natin yung mga economic variables, yung economic assumptions na sila ngayon ang magiging guideline natin. Kaya natin inilatag ito. Tama, yun ang pinakapundasyon eh. Lahat nakaano eh. Mula doon, inamin nila na, okay, meron na ngayong, hanggang sa, ito yung tinatawag, yung stage na to, ito yung tinatawag na budget preparation. Okay. Okay, budget preparation yan. So, lahat ng nakatala doon, ang assumption natin, ito ang mga pangunahing pangangailangan ng ating bansa at ng kanyang mamamayan. So, nakatatag na yun, ano? Ibig sabihin, ang pinagmulan nun ay yung pangkalahatan at individual na tuntunin o na inisip ng bawat ahensya na binuo ng DBM. Ito ngayon ang panggastos natin para sa ating mamamayan. At nakasalig na doon kung saan natin kukunin ang ikabubuhay natin. Yung gagastusan na yan. Kaya lang, nung tinanong ko, paano nangyari? Bakit nagkakaroon ng ganito, ganyan-ganyan? Inamin ngayon nila na mula dun sa naitatag na nila na nabuo na nila. Yun yung pinaka-NEP. Nabuo na yung conservative estimate. Ito yung pangunahing pangangailangan natin. Yan po ba ipapasa sa Kongreso? Yan po ba yun? Yung kabuuan na yun? Ito nga yun eh. Okay. Opo. Ito nga yung National Expenditure Program. Kung tawagin nila NEP. Yan po yung ilang libro na sinasubmit sa Kongreso. Yun. Di ngayon, ito ngayon ang hihimayin. Ngayon, habang inihimay yan, meron silang tinatawag na ibinibigay. Inamin ngayon ng DPWH. May allocable. So, dadagdagan yung NEP, merong lalagyan ng allocable. Bakit ka ako nilalagyan ng allocable? Magtapat na kayo. May allotment pala, no? Grabe, no? Kumbaga, ang allocable is an allowance given to the members of the House of Representatives. Allocable. Pantakin mo, DBM na mismo magbibigay ng pera. Putang ina, yan ang sinasabing institutionalize. Hindi na nila nanakawin. Bibigyan na sila ng pera ng DBM.